Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay bumabati sa inyo ng masaganang gabi sa inyo. Sa mga taga Mindanao, Assalamualaikum. Sa Tagalog, magandang gabi siyempre. At sa Bisaya, maayong gabi. Ngayon po ay ipagpatuloy ko yung aking grievance towards these people who are become scammer. Nowadays, ang tawag sa kanila is scammer. Kasi dati estafador. Ngayon, scammer na. Diba? Ngayon, pero bago ang lahat, ako ay magpapasalamat kay Marlene Laya Baay na nagbigay nitong Atok Benguet Coffee na kung saan ibinigay na sa amin para for testing. At ito ay magandang para sa ating katawan dahil sa kapag ikaw ay diabetic, hindi mo kailangan na mag-aasukal at hindi mo rin kailangan na gatas dahil sa pag mataas ang protina ang inyong dugo ay may posibilidad na you will suffer for what do you call this, osteoarthritis or arthritis. Ayan po, no? Iwasan natin ang asukal, iwasan natin ang gatas. Kaya kadalasan sa may nag-edad ng 40 years old pataas, nire-refrain nila yung sugar. Ayan po ang Benguet. This is a broad coffee, no? This is a broad coffee at nasubukan namin, ito ay maganda. So ayan po, no? Ngayon, ipagpatuloy ko. Noong year of 2022, ako ay isa sa tumutulong sa aking anak at kay Sister Raylene, nagbuo sa Puro 4, Zone 8, Barangay Kupang, na kung saan we invited people to join the mass indoctrination na doon ginanap. At ipakita ko sa inyo na medyo matagal yung picture na yung mga nagiging kaanib namin doon. At bagamat wala ako, pero yung presence ko, yung suporta ko ay kaagapay po ako doon. Kasi po noong panahon na first baptism nila, nagpaluto po ako ng pagkain, ng pizza sa aking anak kay Peter. At marami din po yun. Mahigit 50 boxes. Yun. Pinagkaabalahan ko po yun para anumang tulong na naibigay sa akin, masusuklian ko. Nakakalungkot lang dahil ngayon nang lamig ako, pero babalik po ako kung tatanggapin. Manila. Pero tapusin ko na muna itong problema ko dahil nga sa hinihiling kong civil obligation ni Brihida Laya at ni Ronilo Laya at kay Marcelino Laya. Yan. Pag natapos yon, babalik po ako. Pag hindi na ako tatanggapin, wala tayong magagawa. Kung hindi nila ako tatanggapin, ang gagawin ko na lang, magsusubaybay na lang sa programa ng dating daan. Pero sa ngayon, dahil sa nanglamig nga po ako, so nagdadalawang isip po ako dahil sa naranasan kong hindi maganda dito sa Kupang. Pero sige lang, patuloy lang, di ba? Ayan po. Ngayon, meron po akong
Pepsi o RC yata. Ayan po. So, alam nyo, sinabi ko sa kanila na hindi ko pwedeng angkinin ang lupa dahil hindi ako ang may-ari. Pero sinabihan niya ako kung inaangkin ko ba daw yung lupa. Sabi ko hindi. Tinanong ko siya, kursunada mo ba? Ibibigay ko sa iyo. Ang sabi sa akin, ang labo mong kausap. Paano ako naging malabo? Tinatanong kita kung kursunada mo yung lupa, di ibigay ko sa iyo para walang problema. At kung kukunin niyo yung lupa, babalik ako sa dating dinadaanan na sementado. Naging malabo daw ang pag-uusap. Hindi ko nga maintindihan bakit ganun ang sinabi niya at nagwawala, nagagalit sa akin. Ito si Marcelino Laya, nagagalit sa akin, talagang galit na galit. Napasukan ng evil spirit. Hindi na niya naisip na 64 years old na ako. Siya ay bata pa lang, mga around 35 yata. Yun na lang yung katandaan ko na lang irespeto. Pero nagiging bastos. Ayan po. Ngayon, hindi ko naman siya dinimanda kaagad. Naghintay pa ako ng 1 buwan. Kasi nga, may aral, may turo, na hindi pwedeng magdemanda pag parehong kapatiran. Pumunta po ako sa lokal ng Masinag para magsumbong. May paiyak-iyak pa ako roon because I was deeply hurt. Ngayon, nakalipas ng 1 buwan, hindi man kami inayos. Walang pumuntang elder, walang pumuntang diakono. Kaya, sinabi sa akin ni Sister Criselda, na kapitbahay ko, na ang tubig na lumalabas sa Poso Negro ay hindi maganda sa aking kalusugan na nga ako'y merong karamdaman. Napilitan akong pumunta sa sa barangay, dinimanda ko sila. Ngayon, nung nadimanda ko na sila, nagsumbong ito si Marcelino kay Brother Juan Bonapos na isang diakono ng Masinag. Yung pala, magkaibigan silang dalawa. Dati palang dumadalo doon sila sa Masinag nung araw. Sabi sa akin. Ngayon, nangyari nga na sabi niya, hihingi daw siya ng tawad, ang ayaw daw niyang pumunta sa akin ng mag-isa, baka daw magagalit ako. Yun ang sabi ni Brother Juan sa akin. Merong mga pagpatunay dyan, Brother Rick Gibara. Hindi ako naggagawa ng salita. May nakakarinig. Yan ang kunento ni Brother Juan sa akin. Gumawa siya ng schedule, pumunta rito sa akin, pero nakapag-file na ako ng demanda dahil nga hindi nga sila pumunta ng taga-lokal ng Masinag, hindi iniintindi. Hindi ko alam kung bakit. Hanggang ngayon, di pa rin iniintindi. Kasi conflict of interest nga naman. Biro mo ba naman MRT na parts ba naman ang pinapadil sa akin? Siyempre nga, yata sila. At hindi ko rin alam. Malakas yata kay Sister Luz. Sino ba yun? Hindi ko kilala. May nang nakarating sa akin. Name dropping na lang ako. Mag-name drop na lang ako. Ngayon, dahil hindi nila ako inintindi, napilitan ako dahil sabi din ni Sister Criselda na yung dinadaanan ko na binigay sa akin ay doon ako dumadaan. At bakit ako nagkasakit? Dahil siyempre sa sobrang pagtitipid, yung tsinelas ko ay may butas. Pumasok doon yung butas sa paa ko, namaga yung paa ko. Kaya bibigyan ko ng
instruction yung aking anak si Peter na ipakita yung picture na may balot yung aking paa. Kailangan matagal niyang ipakita yon. Pero nagpunta din ako sa doktor. Ang sabi niya, dapat pumunta ako sa kanila nung panahon na nagtatae. Hindi nga mahina nga ang katawan ko. At saka, I don't want to disturb these people from the local na mag-request ako ng sasakyan for them to bring me to the hospital. Hindi po ako ganun ka mahilig mang istorbo. Hindi po ganun. So hindi po ginamot na lang ako ng kapatiran doon sa kanyang bahay. At nung pumunta ako sa doktor, sabi niya dapat pumunta daw ako nung panahon na nagtatae ako. At that would be the time na bibigyan ako ng medical certificate. Hindi nga ako makalakad dahil nanghihina ang katawan ko. Tsaka siyempre, paano ka lalakad? Kung nagtatae ka, naglulos bowel movement, paano yun? Magda-diaper dapat. Sa bagay, yung binigay na diapers na ni Kuya Daniel sa akin, hindi pa yun naubos, natira pa. Okay, to continue with the story, yun, nakapag-file po ako ng demanda. Hindi naman din nila iniintindi kahit sinabihan sila na nagtitinginan lang na ipagawa ninyo yan. Kung hindi, dadalhin ito sa korte. Nagtinginan lang sila na parang wala, didma lang. Ganun po. Tinitingnan ko sila kung hindi nga sila nag-reply doon sa sinabi ng barangay na ipagawa ninyo yan. Wala, hindi sila, hindi ko alam sa kanila. Iba nga ang kanilang isip, iba ang kanilang diwa. So kaya yun na isama sa demanda ko yung sa Poso Negro. Pati yung pagpapagawa ng hiram po ako ng pera, nag-loan po ako sa lending para mapagawa dahil sa ulitin ko uli, ang kalsada ginagawa. Kaya si Peter, bigyan ko ng advice, pakita yung lugar ng kalsada na ginagawa na ipasa ko na sa editor. Kailangan hindi biglaan, hindi kailangan ipakita ng medyo matagal. Yon, Peter, pakita mo yon. Okay. Nagsama na po yon. Yung kanyang bahay na 2 stories, meron siyang nilabag na no building permit. Inayos ko po yon. Hindi lang isang beses ko inayos, pabalik-balik po ako sa City Hall ng Antipolo. Ni hindi man lang nagpasalamat, ni hindi man lang nagsabi kung magkano ang babayaran. Wala. Hindi ba pandodosta yon? Ngayon, imbes na si Marcelino Laya, nakasama siyang na-issuehan ng no building permit, imbis na magpasalamat sa akin, sinugod pa ako at pinagbintangan at pinagwikaan ng hindi magandang salita. Sabi ni Brother Eli, hindi masamang magalit. Napanood ko yan, hindi masamang magalit kung may dahilan. Pero kalmado lang ako, sila ang nagagalit. During that time, nasa baba kami, yung pala si Mrs. Laya, nasa taas, second floor, nakikinig lang sa amin na nagkagulo, ni hindi na magitan. Tinan mo yung ginawa mo, pinagkagulog mo kami, nagkaroon kami ng commotion sa baba, ng ginawa mo, nasa second floor ka, nakinig ka lang. Hindi ba walang kahiyaan yon? Di ba, nandyan ka eh. Tingnan mo yung ginagawa mo, ginugulo mo kami. Hindi maganda yung ginagawa mo, mahiya ka.
Mahiya ka. Makalampas ka man dito sa lupa. Hanggang lupa ka lang. Ganyan ginagawa mo. Tapos yung dinimanda ko siya, kinausap niya ako, Edgar, huwag mo na akong idimanda kasi napapahiya ko. Good for you! Mabuti sa iyo. Sinabi niya sa akin, huwag na daw siyang idimanda kasi napapahiya siya. Yun naman pala, napapahiya ka. Pagbabawalan mo pa ako. Magpakita ka, makipagkasundo ka, kung ano mang mga civil obligation na dapat mong ibigay, ibigay mo. Dahil meron na akong hawak na pera dito, para dalhin ko na sa piskal. At kapag dinala ko to sa piskal, magdasal ka na sa lahat ng santo. Dahil gagawa akong paraan na magkaroon ng probable cause. Itong ipapile ko sa iyo. Nakakatisod kayo. Hindi halata sa inyo. Hindi ako nagkaganito kung di dahil sa inyo. Tahimik akong tao, hindi ako mahilig lumabas sa labas. Nandito na ako sa loob ng bahay. Pag galing sa trabaho, pasok sa loob ng bahay, hindi ako lumalabas. Pero anong ginawa mo? Ha? Ngayon, nung biniranggay ko kayo, narinig ni Marcelino Laya na naniningil ako sa barangay na may utang siyang 20,000. Ang galing. Bakit? Wala ding natutunan. Dapat sinabi niya sa lula, oh, may utang ka pala lula, magbayad tayo. Wala, kinukonsenti pa eh. Tapos nung malapit na yung matapos na yung hearing namin, yung matanda nakipag-usap sa akin, hinatak niya palabas at sabi niya, huwag na daw makipag-usap sa akin. Tingnan mo, sinabi mo na hindi na makipag-usap sa akin, hinatak mo yung matanda. Tamang ugali ba yan? Yan ba ang natutunan mo for 13 years, 14 years? Na pagiging servant? Okay ka rin, ano? Dapat sa inyo, disiplinahin. Mabuti pa ako na natutunan ko yung mga ganito, na baguhan lang, kayo matagal na, wala kayong natutunan. Di ba yan ang sinabi ni Brother William, ng isang elder, na ang sinabi sa inyo, ilang taon na ba kayo sa gawain? Sumagot kayo, 12 years na. Ikaw din tinanong, Marcelino, ilang taon ka na? 12 years na. Tapos nung tinanong ako, 1 year, oh, may gatas pa sa labi yan, hindi nyo ba pwedeng unawain? Maliban dyan, may sakit pa. Yun ang sinabi sa inyo. Ha? Kapatiran. Yan ang sinabi sa inyo. Hindi naman siguro sinungaling si Brother Juan at si Brother William at yung sino pa yung kalimutan ko yung matanda na na elder. Hindi yun sila sinungaling kung sakaling magkaharap-harap. Hindi pag nagsinungaling sila, sama-sama na kayo. Oh, sinabihan kayo ng ganyan na may gatas pa ang labi ko. Ibig sabihin ng may gatas, yung aking panampalataya ay mababaw pa. Hindi katulad sa inyo. May uban na yung inyong bulbul. Hindi na kayo nahiya. Mahiya naman kayo. Tapos patuloy pa kayong dumadalo. Sa kabila ng lahat na nakatisod kayo ng kapwa. Mali yun. Hindi maganda. Kaya dapat ito. Tapos yung sabi,
ng elder, dadalhin ko sa KDK. Hindi ko alam kung ano yung KDK, hindi ko alam. Sige, dalhin nyo ako. Kay brother Gucci, I don't know kung ano yung pangalan na yung sino yun, na nasa Antipolo daw na assign. Sige, you bring me there, no problem. Pero, ewan ko, pinagtakpan. Bakit? Hindi na ako dinala doon. Ninyo ba alam na sa isang parabol na 100 tupa at nawala yung isa, ay iwanan yung 99 at hanapin yung isa? Hindi nyo yata alam yan eh, no? Ipagpalagay na natin na ako yung nawawala na pang 100 at kayo yun nandyan. Di ba? Tapos patuloy kayong dumadalo. O paano yun? Nagpatuloy kayong dumadalo. Pagkatapos nagpapahirap kayo sa tao. Nagbibigay kayo ng sama ng loob. Hindi. Ano yun? Nagkukunwari na yung dalo na kayo ng dalo. Nakatisod kayo. Nasaan yung pag-ibig na sinasabi ninyo? Nasaan yung turo? Di ba? Idinaan ko itong pagbablogger dahil hindi kayo dumadalo sa barangay, sa Department of Justice. Hindi ko kayo tatantanan. Maniwala kayo sa akin. Dahil sa alam ko na ang salita ng Diyos. Therefore, because I know the Word of God, I should have lots of knowledge. I should have good understanding and good knowledge. Kayo, wala kayong understanding. Bakit? Titulo nga lang. Alam nyo wala kayong titulo. Sasabihin ninyo, inaangkin yung lupa. Kahit saan tayo makakarating. Sabihin ko sa inyo, mali kayo. Mali. Kasi nang bibintang kayo na nang aangkin ako ng lupa na hindi ko naman inaangkin dahil hindi naman lupa ng gobyerno. Kayo nga, kayo ang nang aangkin dahil hindi nyo man lupa yun. O di kahiya-hiya kayo ngayon. Ngayon sa pagbablog ko at maraming nakikinig dito sa aking vlogging, maging hindi kaanib, magre-react sa inyong ginagawa. Ewan ko kung meron na nagparating sa inyo. Tsak, meron na. Pero nagbibingi-bingian kayo. Pinaalis niyo ako sa bahay nung panahon na may sakit ako. Pinilit kong sarili, nagpakapal mukha ako kay Kuya Daniel.
tinanggap ko yung offer niya na lagyan ako ng bubong. Nilunok ko laway ko. Anong ginawa nyo, Mrs. Laya? Isinumbat nyo yan sa barangay sa akin na kayo ang nagpagawa ng bubong. Oh, Kuya Daniel, si Mrs. Laya daw nagpagawa ng bubong. Ang alam ko, tumutulong kayo, kaanib o hindi kaanib. Dahil yung panahon na yon, hindi pa ako kaanib. Nagdodoktrina pa lang. At yung anak ko, bago pa lang din, nakaanib. Mag-iisang buwan pa lang. Namimili po ako. Susubukan kong pumunta ako sa Senado at isasalaysay ko ito. Maltreatment itong ginawa nyo sa akin. Pandudusta. Yun ang naranasan ko sa inyo. Yun ang pagsubok na binigay sa akin. Pero hindi pwedeng ganun na lang ang sasabihin na ipasa Diyos. Kaya nga ang mga lingkod ng Diyos ay they have perished because they have lack of knowledge. At ayaw kong mangyari yon. Ngayon na may batas, katulad niyan, pinaalis nyo ako sa lugar ng tinitirahan ko sa inyong bahay ay panahon ng pandemic. Mali yun. Napilitan akong umalis dahil makulit ka na gagawin mong buniga yung bahay nyo. Yung pala, pinaupahan mo na mas mataas. Dapat hindi ako umalis dahil may utang ka. Nawala sa isip ko yun. Pero dahil sa nilagyan ng bubong ni Kuya Daniel yung aming bahay na nabili, ayan po. Ganyan po ang nangyari sa amin dito. Ulitin ko uli. Hindi lang yan ako ang ginawa niya. Si Russell, hindi ko alam yung apelyido niya. Basta ang pangalan niya, Russell. Na nakatira dito, na nagiging caretaker din niya. Bago ako at yun. Ginawa ninyo, pinalayas ninyo dahil nagkaroon lang ng problema. Dahil nag-away-away sila. Kapatiran yun. Bigla mo na lang dinesisyonan na lumayas, umalis, agad-agad. Kahit wala pang malipatan. Hindi ko din naisip na bakit mo pinaalis? Nagbibigay sa akin ng 35 pesos. Bakit mo pinaalis? Nawala din sa isip ko. Hanggang ngayon, hindi mo naisip at ngayon ko lang nasabi sa'yo.
So ulitin ko ulit. Yung picture na ako'y nagkasakit, ipapakita ko. Yung picture ng paggawa ng hukay sa Poso Negro ng bahay mo, ipakita ko din. Dahil kumuha po ako ng trabahador. Nagbayad ako dahil sa pag hindi ako magbayad, matatapos na po yung kalsada, walang gumagawa. Yung bubong doon sa bahay mo na ako nagpagawa, gumastos ako ng 4,000. Yung bubong sa kusina. Yung libor. Pati yung bahay mo sa likod na binenta mo ng 40,000. Ako ang gumawa. Alam ko yata diskarte nyo. Kumuha kayo ng budget sa anak ko para ibigay sa akin. Para makaiwas kayo ng ibayad sa akin. Alam ko yung mga diskarte ninyo, no? Kaya yon. Lahat yan. At gusto ko makarating ito. Ngayon kung hindi ito pansinin ni Kuya Daniel, kung sino man, okay lang. Hindi ito makarating, okay lang. Para kayong malunggay, nalalagasan ng dahon. Hindi ko pa gusto yung utusan mo akong pumunta sa bahay mo, nakaharapin ko yung manugang mo, na hindi ko alam kung saan nagtrabaho, yung pala parts pala ng MRT yung didil ko. Parts ng MRT. Nilagay mo kami sa buhay ng alanganin eh. Hindi nyo alam, kapag nahuli kami, tuturo namin kayo. Kala nyo, aangkinin namin yon na amin yung piyesa? Hindi, ituturo ko kayo. Ang galing ninyo. Nagpapahamak kayo ng kapwa. Kahit hindi ako membro ng dating daan noon, hindi maganda yung nagpapahamak ka ng kapwa. Yun ang sinabi ni Brother Eli. Huwag mong ipahamak yung kapwa. Muli ako ay nagpapasalamat sa inyo. At sa aking kima ng aking pag-deliver ng content ay nilagyan ko lang ng diin. Nilagyan ko lang ng emotion para may buhay ang aking pagsasalaysay ng kwento. Karugtong ito sa nasabing scammer. Bakit scammer? Nung araw, ang tao na hindi marunong magbayad ng utang ay estapador. Pero hindi na uso ngayon. Scam na. At maraming nanonood nito hanggang buong mundo ito. Hindi na kayo nahiya? Hindi lang yung problema ang kaharapin ninyo, pati sa MRT, magsusumbong po ako. May araw din kayong
Huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe sa aking YouTube channel, Edgardo Gases. Pagsamantala ako ay magpapaalam at magandang gabi po sa inyo muli. Siya nawa, God will bless us all. Kahit sabihin natin na meron akong mga grievance, still the Lord God will give us blessings. Kasi yun ang promise niya. Even to the shadow of death, kasama. So, andito ako, naghihirap to the shadow of death, sa pagbabayad, sa pag-alipusta. But still, buhay po ako. Hindi po ako mahina ako maglakad, pero hindi sumasabog ang mga vein ng aking bente ay hindi sumasabog na magiging sanhi na hindi makalakad. Meron lang po akong osteoarthritis. Hindi katulad sa kanila, gano'n ang nangyari. Huwag niyong kalimutan, itong Atok Benguet Broad Coffee ay available ito kay Sister Marlene Laya Baay. Please message me so that we can arrange your order kay Sister Marlene. Si Sister Marlene ay member ng MCGI na dating daan. MCGI. Ayan po. Kaibigan ko si Sister Marlene. Hindi po siya lumalaban sa akin. Pero yung kapatid niya, na walang pinag-aralan, yun ang lumalaban sa akin. Nakakatuwa na si Mrs. Biado Laya at siya, si Marcelino Laya, ay ipacheck daw yung DNA nila at doon daw lalabas na 99.9. Wow! Moth in academic. Mismo kapatid mo nagsabi sa iyo na hindi pwede dahil hindi naman si Mrs. Biado lilipat ba yung genes ni Mr. Laya? O yung sperm cell lang lumipat at kaya nagkaroon ng anak? Hindi yung DNA. Tingnan mo yung kabubuhan mo. Tingnan mo yung ginawa mong kabubuhan mo. Hindi mo alam pinagsasabi mo. Paano ka naging servant? Kung ganyan. Hindi ka qualified maging servant. Dahil hindi mo alam ang mga ang dapat mong sasabihin. Paano kung professional yung makaharap mo? Anong mukhang iharap mo dyan? Okay. Yun lang po. Maraming salamat.